Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa lahat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tayo with evidence. So eto na kabibig, bagong revelasyon ni Congressman ni Mayor Magalong kung saan OMG, grabe. Congressman kickbacks ba? Yung nakuha nila sa mga flood control ba? Yung tawag nila na hocus pocus, pera pocus sa flood control, tinatago sa condo votes. Ito'y isang revelasyon ng isang congressman na hindi makatago ng sikreto. At alam nyo ba, hindi lang si congressman na ito ang may ginagawang ganito na tinatago ang pera, limpak-limpak ng pera sa condo votes. Kundi yung mga kasamahan din niyang congressman, ganito ang estilo. Sa condo vault tinatago ang pera, hindi sa bangko. Kasi pag sa bangko, delikadong may kaso, matingnan yung mga pera nila. Sa condo vaults na ang estelo nila. Kawawang Pilipinas. So ito ang binulgar ni Mayor Magalong na grabe, napaka tawag dito, shocking revelation. Ito alam mo yung binabanggit ko sa'yo na room vault, meron isang third-party provider na lasing yung congressman tapos nag-usap sila. Hala, si congressman, paano to congressman? Malalaman na ang sikreto mo congressman. Yan tingnan nyo Lakihan natin para klarong-klaro mga kabibig. Ito pala yung ginagawa ni congressman mga kabibig kung saan nilalagay nila ang kanilang pera sa maya-maya nagyabang yung congressman, isinama na yung provider niya doon sa kwarto. Nagulat yung provider dahil talagang napakalaki pala nung pera nandun. Nako. Grabe no? Ganon ang mga congressman, tinatago sa room vault, sa mga kondo nila. Eto baka akala nyo nagawa-gawa lang ako na storya. So eto kabibig, ang interview ni Mayor Magalong, talagang masasyaka sa mga binulgar ni Mayor Magalong. And I'm sure meron din itong nakausap, ito niya, sabi dito na meron dang nakausap si Mayor Magalong. Naku po, this is the moment na magkaalaman talaga. Di ba? Sabi dito, when you are talking about 1 billion at in-stock mo yan at 1,000, that's about 5 feet by 5 feet by 4 feet. Naku, grabe. Sila nanakaw na nila billions of pesos. Wala pang tax, kaya nakakalula talaga. Kaya alangan naman na pababayaan na lang natin. Tahimik na lang ba tayo? Ito ang video mga kabibig. Baka sinabi nyo, gawa lang yan ni kabibig. In-interview si Magalong at shocking revelation. Na-shock ako sa kanyang inilathala na impormasyon. Ito kabibig ito yung interview ni Magalong. Hindi na cash vaults, kundi room vaults na ang ginagamit nila. So let's watch this video kabibig. Yung pera nilalagay dun sa kwarto. Sabi mo nga hindi na sa vault. Sa kwarto na po nilalagay. Could you further explain that, sir? Alam mo, unbelievable nga Unbelievable, Pinky, na ganun na karami yung pera nila. Wow. If you notice, tingnan mo na lang yung sa flood control. Billions are actually involved. Nawawala yung billions. How much, alam mo ba na for the past 3 years, when we were doing a review and we started to drill down on the data derived from the GAA, nalaman namin na about 600 plus billion was actually poured into flood control projects for the past 3 years. Isipin mo na lang kung, sabihin na lang natin, 20% or 30% ang nakuha dyan. Can you just imagine kung gaano kalaki yung pera na wala dyan, mga 200 or 300 billion pesos. Pero it's not only 200 or 300 kasi ang laki. Napakalaki ng porsyentong kinukuha Iba pa yung porsyento ng politiko, iba pa yung porsyento ng implementing agency. Iba pa yung binibigay sa mga losing bidders. Kumbaga parang rig lahat na
Iba pa yung binibigay sa mga inspecting Grabe. engineers. So makita mo talagang napakalaki nung nawawala doon sa pera. So hindi bihira lang. And so kung titingnan mo billions of pesos ang nawawala o kaya naibubusa ng mga korap na politiko. So that's why when you're talking about 1 billion pesos Mhm. at in-stock mo yan, stock mo yan at 1,000 pesos, that's about 5 feet by 5 feet by 4 feet. Are you aware that if you're stealing 1 billion peso a year, you're stealing 2.7 million a day? Magkano yung kinikita ng mga taxi driver dyan? 700 pesos, mga jeepney driver. Yung mga vendors, 400 pesos. Nagbabayad pa yan ng tax. Habang sila, ninakaw na nga nila, billions of pesos, wala pang tax. Oo, Kaya nakakalula talaga. Kaya talagang, alangan namang pababayaan lang natin, tatahimik na lang ba tayo? And this is people's money. And this correct. money also came from the taxes that we pay. Correct. Dapat makialam tayo dyan. Hindi yung Correct. sarili na akala mo, they treat it as their own money. We're not going to allow it. Alam mo, just to give you an idea, yung binabanggit ko na sa Surumbol, meron isang third-party provider Ooh. na lasing yung congressman, tapos nag-usap sila. Maya-maya, nagyabang yung congressman isinama niya yung provider niya doon sa kwarto. Nagulat yung provider dahil talagang napakalaki pala nung pera pala na nando. Sabi niya, first time ko sir nakita ng pera talaga sa isang kwarto. Napakarami pa. Sabi niya, nalula ako. Sabi niya. At binanggit sa akin na ganyan-ganyan din lahat ng mga ang ginagawa ng ibang mga kasamahan niya, colleagues niya sa House of Representatives. And ganun din yung mga nakatanggap ko mga information na papadala rin sa akin from people also inside the House of Representatives. Meron nga akong congressman na kausap, sabi nga niya, alam mo, Mayor, nakakaya na rito sa mga colleagues ko. Ako na mismo nahiya. They're no longer using cash vote. They're using room votes. Wow. Ang kwarto hindi ginagamit sa tao, nilalagay ang pera. Grabe. Yeah, hindi na tao. Hindi na tao. Pera Hindi na lang po din. tinutulugan ng tao, tinutulugan ng pera. Oh, grabe, no? Pera nilagay na sa mga kondo ng mga congressman. Di ba? Sabi na itong lasing na congressman, may third party. Sabi ni ni Magalong, may third party, na chika-chika sa congressman, nalasing ang congressman, in-invite yung third party na, oy, may ipapakita ako sa inyo, punta tayo sa kondo. Ang kondo pala, akala matutulog. Hoy, ang kondo, punong-puno ng pera. Tama ang sinabi ni Pinky. Ang kondo, hindi na pahingahan, kundi doon nilalagay ang mga kinorakot, ang nakickback nila sa flood control. At hindi lang itong isang congressman. Madaming congressman. Naku po, grabe. Nakakahiya, as in. Grabe. Sobrang dami. And they usually buy expensive condo units. Condo units. 3 bedroom, 4 bedroom. Kasi magaganda yung security, security service doon. Alam mo, yung mga format natin, takot na takot Oo. Alam mo, hindi yung mga format natin, hindi basta-basta nagpapakita, takot na takot na humarap sa akin, makipagkita sa akin. So we always find a way for them to deliver their information to me. That's why we're using mga tradecraft sa intelligence para talagang hindi naman sila mailagay sa alanganin. Tapos itong mga congressman na ito, nagpa-quadcom, nagpa-tricom, tapos sinasampahan si VP Sara ng impeachment, hindi nahiya. Kayo pala may mga room vaults dyan, mga condo vaults na puno-puno ng pera. Doon yung pinahihinga ang mga pera nyo. Tapos confident kayong ipi-impeach si VP Sara dahil sa 125 million. Kayo nga, bilyones ang kinukurot-kurakot nyo. VP Sara, sabi ng COA, malinis ang pagkagamit ng pera sa inyo. Kinurakot nyo. Mahiya naman po kayo sa amin, oy. Grabe no, ang kakapal ng pagmumukha niyo. Tapos itong mga anak ng mga congressman, mga may-ari ng kontratista, hala, ang ganda ng lifestyle. Post dito, post doon, pero hindi nila namalayan ba yung mga perang ginagamit nila sa mga posting nila. Pera ng taong bayan, nakakahiya, sinusunog na mga kaluluwa nyo. Oy, sabi ng iba, kung ano ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak,
Pero kung ano ang pera ng ama ay mamamanahin ng anak, 'di ba? So, ganon pa rin. Sabi ng iba, dapat no, kung for example, sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, merong mga politiko na tawag dito, guilty sa pag-kickback ng flood control project, dapat ang mga anak, kasali din yung kakasuhan. Agree ba kayo, kabibig? Dapat ba yung itong mga anak na mga congressman, dapat din itong kasuhan? Nakakahiya, nakakagigil. Kung hindi ka nang gigigil, nako, ewan ko sa'yo. Ako nang gigigil, taxpayer ito. Diba? Tapos makikita natin, ang sasarap ng buhay, ang magarang kotse, ang daming mga sasakyan, mamahalin. Kung gusto nang pumunta sa iba't ibang bansa, kaya nilang gastusin. Milyones, okay lang sila. Chicken lang sa kanila, barya lang sa kanila ang milyones. Kasi bilyones pa lang nakatago sa mga condo vaults, room vaults na pala ang ginagamit ng mga walang hiyang ito. Yun, nakaka... They fear for their life as well. Ganon din naman ako. I fear for my life. And especially my family. Siguro kakayanin ko yan. Pero sa family, yun ang inaalala ko. Mayor, have there been threats, recent threats to you and your family's lives? Wala pa naman. Sa awan ng Diyos, wala pa naman. But during the elections, my threat level was elevated to high because there was a anti-intelligence report na nagpadala sa akin yung isang no less na si Secretary Allen, former Secretary Allen Kapuyan, mentioned to me na nag-text siya sa akin. Sabi niya, sir, ingat po kayo, mukhang positive po yung threats. Oh. So yun, kabibig, nakita natin, sabi ng mga ilang netizen dito, reaction nila ba? Ito ang kailang reaction ha sa binahagi ni Mayor Magalong. Hindi lang i-deposit ang pera to avoid transaction trail. Tama. File a case in court, not just on social media, Mayor Magalong. Wala ng pag-asa ang Pilipinas dahil sa daming korap na politiko, kahit alam na nagnakaw, hindi makukulong. Napakaraming pera pala ng Pilipinas kung walang mga korap opisyal. Matagal na sanang umunlad ang Pilipinas at hindi nagugutom ang mga tao. Kinawawa ang mga Pilipino ng mga politiko. Sinong may kasalanan? Tayo din. Kasi nabubudol tayo ng mga politiko. Ang sarap-sarap. Sarap nilang magsalita. Tapos bibigyan pa tayo ng pera. Okay na sa atin. So sana, no, this is a lesson learned for all of us. Diba? Kung si contractor hindi niya magagawa kasama si DPWH sa kuha congressman at mayor. Congressman, atras, padalhin mo na invitation letter si mayor. Magalong para magkaalong. Talaga ba? Talaga bang gusto nilang tawag dito i-invite si Mayor Magalong, hindi kaya sila mapahiya? Ayaw na lang invite si Mayor Magalong kasi ibubulgar talaga ni Mayor Magalong kung sino itong mga kongresistang ito. Are you sure, Benny Abante? O ano? Padalhan mo na ng letter of invitation. 'Di ba? Si Mayor Magalong para magkaalaman na. O, Senator Marcoleta, iimbitahan mo na si Magalong, paupuin mo na si Magalong para naman matapos na itong issue ng flood control project. Puro DPWH tayo. Dapat focus na tayo kung sino ang nag-control ng DPWH, kung sino ang humahawak ng kickbacks na ito. Kasi sobra na eh. Grabe na. Nakakahiya. Nakakahiya tayo. Diba, sabi ni Magalong, alam mo yung binanggit ko sa'yo na room vote, merong isang third-party provider na lasing yung congressman tapos nag-usap sila. Maya-maya, nagyabang yung congressman. Isinama na yung provider siya doon sa kwarto. Nagulat yung provider dahil talagang napakalaki pala nung pera nandun. At hindi lang ang congressman na ito ang gumagawa ng ganitong estilo. May mga iba pang congressman. Okay, kailan ito matatapos? Mga kabibig, so ano ang iyong komento hinggil dito? Parang ikaw ba, yung taxpayers, parang nakakapagod, no? Nakakapagod magbayad ng tax. Sana wala ng tax,
Kasi ginaganito na naman tayo. Tax natin. Akala natin mamagandang serbisyo ang ibibigay ng gobyerno. Hindi pala. Ninanakaw nila. Tapos, bibigyan pa tayo ng AKAP, AX, TUPAD. Tayong mga gunggong din. Happy-happy. Kasi, yung mga walang trabaho, may AX, may AKAP, may TUPAD. Sobra-sobra pa ang ninakaw ng mga taong ito. Diba mga kabibig? Bilyones nasa condo vaults nila. So, ano ang inyong reaction to mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Ay, tumas ang BP ko nito. Grabe, no? Condo votes, bilyones ang pinatulog nila doon. Grabe.